Orly. Dito siyempre, Brother Orly, very happy. Bisaya ngayong umaga. Ayaw. Kami po yung manalangin. Maging Ama, salamat po sa iyong pagsiyahan. Kami naman. Tuloy po. Maraming mga salita, Panginoon ko, sa namin sila. Panginoon, ang aming dalangin, kung ang aming pag-agad po sa Panginoon Diyos, ang sabi po, kailigin po na yung naman, na tumagal po ang mga salita. Salita ng Panginoon Diyos, ay po namin sa aming mensahe. Hindi po Panginoon Diyos kung gagamitin, hindi po palagi po siya ang tulungan. Hindi po. Nawag po Panginoon Diyos mga salita na magagamit sa pag-ibig at naroon po yung kasaganahan. Nawag po Panginoon Diyos ang bawat sa wala mo yung dalangin sa pangalan ng Panginoon. Maraming salamat, aking mga kapunan. Ayaw mo lang, hindi mo tayo. First Timothy chapter 6, verse 10. First Timothy 6:10. Sabi ng Biblia, for the love of money is the root of all evil. Hindi sinabi ng Bible na ang money ang ibig, kundi yung pag-ibig sa salapi. Okay? At malaking problema pag ang tao po ay na-inlove sa kanyang salapi o naging idol niya salapi. At hindi nga siguro lingid sa inyo kung mga nakakaangin ko, meron isang sikat na pamilya, yung pamilya Yulo. Nanalo silang 2 gold medal, di ba? Nag-uwi silang 2 gold medal. Pero, naungkat yung kanilang pamilya, Baliwawi, na sila pala ay magkakagalit, magkakaway-away. Anong dahilan? Anong dahilan? Pera ang dahilan. So, bakit yun po na malaking problema pag ang tao po ay na-inlove sa salapi? Isang biblical example po, yung prodigal son. Yung kanyang pag-ibig sa kanyang ama ay nakapokus sa pag-ibig sa kayamanan ng kanyang ama. Nakita niyo yan, na buhay pa yung kanyang ama, hinina niya yung kanyang bahagi para magamit na niya. And even one of the apostles ay na-inlove din sa salapi. Di ba sino yun? Si Judas, di ba? Sa 30 piraso ng pila, kanyang ipinagkanulo ang Panginoon. So, sabi nga, the love of money is the root of all evil. But on a positive note, mahalaga ang pera sa ating mga tao. Actually, yung pera ang bubuhay sa atin, di ba? Hindi ka pwedeng makakain ba ni Arnie kung wala kang pera. Wendy, hindi mo kaya magkain ng anak mo kung wala kayong pera. Diba? Yung mga bills natin sa church, alam ba na ating bills sa kliyente ay tumatagin din nga ng 15,000 pesos. 15,000 ang ating binayaran monthly sa ating church. Pwede ba ibayad yung pay? Sabi ko, kailangan natin ng ano? On the positive note, mahalaga ang pera. Diba? Ang pera ang ngayon mo ba money can buy happiness? Ano doon? Tama? Money can buy happiness. Yes. Hindi ba kung sa bagyo kung wala siya? Pera. Nagpaksin siya ng sarili mo sa bagyo, kailangan mo na ng ano? Para siya maging masaya, kailangan niya ng pera. Maraming tao, ang pera po ay parang vitamin sa tao. Kayo na ba nakabata naman? Pag may pera ang tao, ano siya? Di ba? Di ba malakas ka? Masing ka?
Pero pag wala kang pera, nangihinga tayo. Actually, yung pera para yung atin para sa energy drink. Dito, di ba? Kahit may sakit ka, at meron ka nakamit na malaking halaga, bigla kang lumalakos. Tinalo pa yung kung ano uri ng vitamins, di ba? So, mga pa na kung gaano kahalaga ang pera sa tao. Money in this life is obviously important. Yes, we need money, but this morning, but there are things we need more than money. Hindi ko sinasabi hindi mahalaga ang pera kasi minsan di ba yung ating pagkaunawa, pag tayo ay Kristiyano na, para bang ating feeling ay kailangan ang Kristiyano ay simple lamang. Kailangan ay hindi siya maging marangya. Pero ba dahil alam, pag nakita mo ang buhay ni Abraham, he is a multi-millionaire Christian. Diba? Si David, Solomon, sila may yaman na tao, di ba? So hindi natin pinag-usapan na masama ang pera, hindi natin pinag-usapan na hindi ka kailangan maging maulad na tao. Ang ating punto ngayong umaga ay, there are things you need more than money. Ating ulit na, mahalaga ang pera sa tao. Hindi ka may enjoy, hindi ka makakapagdala, hindi ka makakabumuhay sa mundong to kung wala kang pera. But there are things that we need more than money. Ito ay magsisimula po. In Matthew chapter 10, verse 28, what are the things you need more than money? Matthew 10:28, ang sabi nito, and fear not them which kill the body. Huwag natin katakutan yung pumapatay sa katawan. Ano yun? Ano ba yung pumapatay sa ating katawan? Karamdaman, aksidente, minsan binungot, di ba? Papatay ng katawan mo, di ba? Pero sabi doon, huwag mo itong katakutan. Pagdiling natin dito, sabi dyan, but are not able to kill the soul. Kaya niyang patayin yung katawan, pero hindi niya kayang patayin ang kaluluwa. But rather fear Him which is able to destroy both soul and body, saan? In hell. Tingnan mo sabi dyan na, huwag yung katakutan ang pumapatay sa katawan, but not able to kill the soul. You cannot kill the soul. Why? Bakit? Because soul is eternal. Tandaan nyo, walang kamatayan ang kaluluwa ng tao. It is eternal. Pero sabi dyan, fear Him which is able to destroy both soul and body in hell. Meaning na yung ating soul, nasa kamatayan. Pero pwede siyang saktan. Pwede siyang masakin. Saan? Sa impyerno. Ibig sabihin, maliwanag pala na in Matthew chapter 25, verse 46, ang sabi nito, and these shall go away into everlasting punishment, but the righteous into life eternal. Tapos hindi ba yun, para makita mo yung talata, and these shall go away into everlasting punishment, but the righteous into life eternal. Meaning, there are only two eternal destinies na pwedeng puntahan ng ating kaluluwa na walang kamatayan. Ibig sabihin, ang tao wala pag namatay, ang kanyang katawan mamatay. Pero ang kanyang kaluluwa, hindi pwedeng mamatay. Ano hindi yan? Because our soul is eternal. Meaning, pag namatay ang tao, yung kaluluwa ay lilipat lamang sa lugar. Tignan mo ha, ang ating kaluluwa walang hanggan. Ibig sabihin, ang kanyang lilipat ang bagay na lugar, kailangan wala ding hanggan. Pinagatan ng bago yung dalawang lugar na walang hanggan. Ano yung unang lugar? Sabi dyan, everlasting punishment. You go out of the presence of God. Pag pumunta ng everlasting punishment, ano yung pangalawang lugar?
life eternal. Ito yung pupunta ka naman sa presensya ng ating Panginoon. In simple word, yung dalawang eternal destiny ng tao ay ano? Heaven and hell. Dalawang lugar lamang ang pwedeng tunguhan ng ating kaluluwa, na walang kamatayan. Langit lamang o impyerno. Dalawang lugar na walang hanggan. Ngayon, ang tanong, sa ating case, saan tayo pupunta? Bilang tao, delikado ng Diyos, saan tayo pupunta? Tingnan mo yung Revelation 21, verse 8. Revelation 21, verse 8, ngunit sa mga duwag at sa mga hindi mananampalataya at sa mga kasuklam-suklam at sa mga mamamatay tao at sa mga mapag-apig at sa mga manggagaway. Sabi ng iba, wala ata ako dyan, hindi ako kasama dyan. At sa mga mapagsamba sa Diyos-Diyosan. Marami na kailan, di ba? Yung iba, pwede nang mapabilang dito sa 21 verse 8. Pero tingin mo yung susunod na salita. At sa lahat ng mga sinungaling. Balibagam, mula ng bata hanggang ngayon, balibagam, nakapagsinungaling ka na ba? Nakapagsinungaling ka siya. Balitaris, mula nang pinanganak ka, hanggang ngayon, nakapagsinungaling ka na? Nakapagsinungaling ka na? Totoo ko siya. Dahil Kenneth, nakapagsinungaling ka na? Oo, maraming beses. Ngayon na. Sino rin ito, hindi pa nakapagsinungaling mula ng bata hanggang sa itumanda? Meron? Ano ito, nasa kami si Yani eh. Nagalaman ko yung si Yani. Wala. Ibig sabihin, kasama ka saan? Sa Revelation 21 verse 8. Tuloy natin. Saan pupunta yung mga sinungaling? Ang kanilang bahagi o ang kanilang kaluluwa ay saan pupunta? Basahin mo. Dagat-dagat ang apoy na nagninigas sa apoy at sa siyempre na siyang ikalawang kamatayan. Listen, ito po isang horrible truth na lahat ng tao ay patungo saan? Patungo lahat sa impyerno. Kasi walang tao na hindi pa nakapagsinungaling mula ng bata hanggang sa ngayon. Actually, yung bata na maliliit na yan, bata pa rin yan, ba't hindi marunong magsinungaling yan, di ba? May mga pagkakataon, bigla nag-iiyak. Gagawin mo ay, ano din nga sa ano? Uhuparan mo, baka pampers, baka may lamok, may kalektak ano. Wala. Pero nung kinalong mo, biglang tumahan. Nakita niya, bata ka lang, marunong sinungaling. Kaya nga, hindi pwede mo sabihin, hindi ka makapasama sa Revelation 21 verse 8. The horrible truth, lahat ng ito ay patungo sa kapahamakan sa impyerno. Kaya nga sabi po ng Mark chapter 8, tingnan niyo po, Mark chapter 8, verse 36. For what shall it profit a man? Magkaroon mo siya ng pera, kayamanan, katagnagan, pero sabi dyan, and lose his own soul. Anong mapapala ng tao? Mamakamtam niya ang buong sanlibutan, doon, pero mapahamak naman ang kanyang kaluluwa. Pakinulit ka na, lahat ng tayo patungo sa kapahamakan sa impyerno. So, ang unang tanong, what are the things you need more than money? Ano ba ang kailangan ng tao na higit kaysa sa kanyang salapi? Para kayo, ano yung unang kailangan ng tao? Number one, kaligtasan ng kanyang kaluluwa. Salvation of your soul. Ito yung pangunahing kailangan natin. Kasi ang tao pag namatay, iiwanan niya na lahat. Ang mahalaga na lang, ano yung mahalaga sa lahat? Yung kanyang kaluluwa na walang kamatayan. So, unang kailangan ng tao, kaligtasan ng kanyang kaluluwa. Walang natinong tao na magkasabi na gusto ko pumunta ng impyerno. Kasi
iba kasdaan, pag binasa mo sa Bible, ano ba ang impyerno? Ang sabi ng Biblia, hell is a place of punishment. Ito yung lugar ng pagdurusa. Walang enjoyment na maganap sa impyerno. Ito yung lugar ng pagdurusa, paghihirap ng isang tao, ng kanyang kaluluwa. Pangalawa, dagat-dagatang apoy. Lake of fire. Sa dagat-dagatang apoy, meron siyang may mga uod, the book of Mark says, uod na hindi namamatay. Na ng tao, yung kanyang kaluluwa, nasa punishment, nandun sa dagat-dagatang apoy, may mga uod na hindi namamatay. At sabi po ng book of, ito yung nakita ko po, book of Matthew 25 verse 30, sabi doon, meron itong weeping and gnashing of teeth. Ano sabihin ng weeping and gnashing of teeth? Di ba ang-expression ng tao, Sister Iba, pag iinasaktan, ano yung expression niya? Di ba sa sakit? Di ba? Pag meron mo naman sobrang sakit, di ba? Talagang halos madulog yung ngipin mo, pinakagad mo siya. Siyempre mo ganun. Sa palibot mo, Sister Iba, nag-iiyakan ng mga tao, at yung kailang mga ngipin na yun, nakangalik. Bakit? Sa sobrang hirap na kailang dinadanas. And mind you, itong lugar na ito, pag napunta ang tao sa impyerno, it will be for eternity. Walang hanggang paghihirap ang dadanas ng tao sa impyerno. Kaya sabi mo kayo na, hindi joke na sabihin kayo, okay na sa akin sa impyerno na ako pumunta. Hindi joke sasabihin yun. Why? Kasi ang impyerno lugar ng paghihirap, dagat-dagatang apoy, at nandun yung mga nag-iiyakan sa palibot mo, nakangalta kayo ng ngipin, at sabi doon, forever and ever, hindi ka na pwedeng makaalis ng impyerno. Kaya nga, unang-una sa lahat, na kailangan mo ng higit sa iyong salapi, ay walang iba kundi ang kaligtasan ng iyong kaluluwa. Marami tayong bisita ngayong umaga, parang yun yung ating pag-uusap. Ito po yung nasa Biblia, na ang tao may kaluluwa na walang kamatayan, meron siyang pupuntahang lugar. At ang malungkot doon, lahat ng tao ay patungo talaga sa kapahamakan sa impyerno. Ngayon, in Psalms 49 verse 17, kasi sabi nga, matapos ang lahat-lahat, yung ating mga nabi, sapatos, alahas, kotse man yan, bahay man yan, ano sabi ko ng Psalms 49 verse 17? For when he died, he shall carry nothing. Marami namang napunta sa mundo ito, meron ng kotse, meron ng magandang bahay, marami ng loting nabili. Lahat ng yan, sabi ng Biblia, pagkatapos ng lahat, wala kang pwedeng madala. At sabi ng even yung glory mismo yung katanyagan, kahit sikat ka sa mundo ito, hindi mo kayang baunin yung dating ng panahon ng mga mga. Kaya sabi nga sa pangmuli, ang pinakamahalaga sa lahat yung kaligtasan ng ating kaluluwa. So ngayong umaga, ang pinakasolusyon ka naman ng umaga ay, gusto mo bang maligtas ang iyong kaluluwa? Medyo ulit, kung matinong ang tao, sabi ko yun, yes, of course, gusto mong maligtas ang kaluluwa. Ngayon ang tanong, paano maligtas ang kaluluwa ng tao? Meron problema ang tao sa kanyang kaligtasan ng loob. Yung lugar na gusto natin puntahan, ito po yung perfect place. Yung langit. Di ba sabi nga ng Biblia, Our Father who art in heaven. Doon po nakatala yung God the Father. Meaning, Brother Noel, yung langit po ay banal na lugar. It's a perfect place. Meaning, only perfect person can enter heaven. Ang tanong, meron bang taong perfect? In Romans chapter 3, verse 10, there is none righteous, walang to, no not one. Verse 23, sapagat ang lahat ay nagkasala, walang nakabot sa kalulatan ng Diyos. So ang tao ay hindi fit na pumasok
sa langit. Hindi siya perfect, but rather he is what? He is a lost sinner. At sabi ng Biblia nga, in Revelation 21:8, the only place na pwede yung puntahan nila, yung impyerno na lugar ng paghihirap. Pero bakit namin po, di ba sabi nga na Galiari, yung heaven, perfect place. Walang taong perfect. But rather tayo ay makasalanan. Kaya nga walang taong pwedeng pumunta sa langit. Pero bakit namin po, yung wonder ng Bible in 2 Corinthians chapter 5, verse 8, sabi po dito, sabi ni Pablo, we are confident. I say, willing rather to be absent from the body and to be present with the Lord. Sabi ni Pablo, ako'y kumpiyansa talaga, ako'y sigurado na pag nawala ako sa aking katawan, absent ako ay magiging present naman sa Panginoon. Sa Philippians 1:21. Sabi ni Pablo ulit, for to me, to live is Christ, and to die is gain. Bakit sinabi ni Pablo yun? Kanina yung verse 23. Sabi ni Pablo, nagtatalo yung pag-iisip ko, having a desire to depart, or to be with Christ, which is far better. Ano na ibig sabihin nun? Ibig sabihin natin kayo na Brother FMB, na walang perfect na tao pwede pumunta sa langit dahil tayo makasalanan. Pero sabi ng mga kayata, si Pablo ay nasaan siya? Nasaan naman si Pablo? But he is not a perfect person, di ba? Siya yung makasalanan, kagaya mo. And even yung magdangako sa tabi ng Panginoon. Di ba sabi ng Biblia? Sabi ng yung nasa kanan niya, Panginoon, alalahanin mo pagdating mo sa iyong kaharian. Ano sabi ng Panginoon? Today, ngayon din, sasama kita sa akin kaharian. Nasaan yung magdanako sa kanyang kaharian, nasa kaharian doon? Nasa langit din siya. By the way, during that time, pag ang tao pinako sa krus, ibig sabihin, ito po yung death penalty. Meaning, heinous crime. Talagang napakasamang tao, kaya pinapako sa krus. Ibig sabihin, yung katabi ni Kristo sa kanong lugar niya, ay talagang sobrang sama. He is not perfect, he is a sinner. Pero sabi ng Biblia, nasaan siya? Nasaan yung nagdanakaw? Nasaan natin kasama ng Panginoon? Hindi ba sabi kanina, walang perfect na tao pwede pumasok sa langit, pero bakit itong si Pablo, itong magdanakaw na kagaya ko, na makasalanan, hindi perfect, pero bakit nasa langit ngayon? Sinagot po yun ng Romans chapter 5, verse 8. Romans 5, verse 8. Ito maganda, binugo nyo sa maganda itong verse na ito yun naman. Ito po yung kasagutan kung bakit yung mga sinner, yung mga imperfect person, nasa langit ngayon. Romans 5, verse 8. But God commended His love toward us in that what? While we were yet sinners, wow, Christ died for us. Datapwat, ipinadama na Diyos sa kanyang pag-ibig sa atin, Sister Ina, nung tayo makasalanan pa, si Kristo yung namatay para tayo. Para sa atin. Verse 9. Much more than, ito yung magandang word dito ha, much more than, being now justified by His blood, wow, we shall be saved from wrath through Him. Hindi palianan, nung nabuhos ang dugo ng Panginoon, siya ang naging katuwiran ng mga tao ngayon. Ibig sabihin, and yung word na justified, sabi dyan, justified means what? Justified means, in God's eyes, means to be declared righteous. We shall be saved or to be made right with God. At tingin mo yung talaga ha, to be declared righteous means to be, justified means to be declared righteous. Ibig sabihin, Sister Yani, pag iisip namin justified, hindi rin talaga lang sa langit ikaw ngayon
matuwid niya. Dahil kanino? Dahil sa Panginoong Jesucristo. Ibig sabihin, to make it simple, ang tao pumunta sa langit, kahit sa yung kasalanan, imperfect siya, pag tumahan yung righteous sa kanyang puso. Pag tumahan ng Panginoon, He will be declared righteous. Kaya nga tayong tao, kadaliman tayo makasalanan, tayo hindi perfect, pero talaga po Panginoong Jesus. Any moment, makakasama mo si Pablo sa langit. Kaya masabi ng John 46, I am the way, the truth, and the life. Kasi yung ba naman no man cometh unto the Father, walang pwedeng pumunta sa langit, kundi sa pamamagitan ng lamang. Kaya yung mga sabi mga kapatid, sabi mga bisita, hindi ka perfect na tao. Ika'y makasalanan. Ika'y patungo sa impyerno. Pero salamat na lang, merong Ama sa langit na nagmahal sa atin, at yung kanyang anak ay nag-volunteer, lupa sa lupa, nagkatawang tao. Siya na ang namatay sa iyong kasalanan, inilibing siya, at siya'y muling nabuhay. Ang sabi ng John 3:36, ang sumasampalataya sa anak, pagkakaluban niya ng buhay na walang hanggan. Pag tinanggap mo siya, this morning, tayo niya, hindi ka isa ka nang matuwid sa harapan ng Diyos. At pag dumating ang kamatayan, pwede ka nang pumasok sa amin. Doon sa kanyang tahanan. So, you need salvation of your soul. May umaga, pinita ka ng Biblia, ang kaparaanan para maligtas ang iyong kaluluwa. Kaya, first and foremost, na kailangan mo ng higit sa gabi. Kung wala naman meron ng umaga, pero may mas higit kang kailangan. Sino yun? Ang Panginoong Jesucristo bilang iyong sarili tagapagligtas. Pangalawang bagay na kailangan natin ng higit kaysa sa salapi. Aklat mo ng Psalms 119, verse 72. Second thing, that we need more than money. 119 verse 72. Sabi dito, ang kautusan ng iyong bibig ay lalong mabuti sa akin kaysa sa libong ginto at pila. Maganda sa King James yan. Sa King James. Psalms 119 verse 72. Tingnan kung gano'n na yung word na ito. Sabi ng Biblia, the Lord of thy mouth, yung kautusan sa iyong mga labi, labi din ng Diyos, ayaw mo sabi dyan, is better, mas higit na mahalaga, unto me, than thousands of gold and silver. So, ano yung pangalang higit na kailangan mo kaysa sa salapi? Ano yun? Ano yun? Yung hawak mo yung umaga. Ano yun? The Word of God. Mas higit na kailangan ng Word of God kaysa saan? Sa salapi. Di ba sabi ng Biblia nito? It is better than thousands of gold and silver. Bakit niyo po dyan na bakit ba napakahalaga ng Biblia sa tao? Ano ba na may mga tanong sa mundo ito na hindi kaya sagutin ng kahit kasino. Na kahit anong unin ng libro na matatalinong tao hindi kaya sagutin. Na tanging Biblia lang ang pwedeng makasagot. At tingnan mo yung 3 basic question na maraming tao na pilit na gumagawa ng mga libro para sagutin. Pero until lang, hindi na kaya patunayan niya. Ano yung 3 basic question? Na Biblia lang ang pwedeng makasagot. Unang-unang tanong, why I am here? Bakit ba ako pinanganak sa mundo ito? Bakit ba ako nabubuhay sa mundo ito? Pangalawang tanong na hindi kaya sagutin ng tao yan. Where did I come from? Number 3, where am I going? Na tanging Bible lamang ang pwedeng
makasagot. Ang unang-unang tanong na Biblia lamang ang pwedeng makasagot, why I am here? Bakit ako nandito sa mundong to? Alam niyo, maraming tao na maraming pera, kayamanan, tanya, pero nauwi sa pagsasuicide. Dahil natanda ko yung pangalan na si Anthony Bourdain. Paano yung pangalan? Bourdain. Ha? Bourdain. Anthony Bourdain. Si Anthony Bourdain ay mayaman na tao. Alam mo, nakakikita yung buhay niya. So yung umiimot sa pumunta ba the army, parang din pa yung mga pagkain sa bawat bansa. Kanya kinikriticize kung hindi masarap, kung masarap. Lagi siya nakaupo, may harap siyang alat. Ang sarap yung kumain. Pag tinignan siya si Sarah, mahilig ka sa buhay niya. Mayaman siya. Wala siyang, mayaman siya, hindi niya alam gano'n, ginagawa niya. Bawal pa sa ikutin niya, kakain siya, pipitasan niya, pupulihin niya. Pero sa mga kapatid, Alfred, nabalitaan natin, nabalitaan mo, Brad, nagpakamatay siya. Ayon sa kanyang mga kaibigan, sinasabi lang ni Anthony Bourdain, sabi niya, parang wala lang halaga ang buhay ko. Parang wala mong purpose sa mundong ito. Pero maganda yung buhay niya matindolo. Sikat siya. Pero hindi mo kilala. Pero nakikita ko lang sa TV yun eh. Sa channel na lang. Saan nakita? Alam niya ito sa lifestyle channel. Pero nagpakamatay siya. Ano yan? Hindi niya alam kung bakit siya nandito sa mundong ito. Pero alam mo, Sister Adelma, kung sa'yo nagpasalaman ng Bible, nakita niyo yung dahilan kung nasa mundo siya. Nasa mundo siya. Hindi sila nagpakamatay. Ganun kahalaga ang Biblia. Na pag binasa ng Bible, Sister Len, makita mo kung bakit binasa mundo ito. Ano yung mga dahilan? Pinakita ng Biblia, di ba? Upang makilala mo ang Diyos. Upang siya dakilain mo. Upang sa iyong paglingkuran. Kaya nga tayo mga naligtas, wala tayong tendency mag-suicide. Why? Kasi alam natin ang purpose ng ating buhay. Ang tanong si Sir Adams mo, nakita yun. Sa Biblia. Sino ba ito? Yung tanong na yan, hindi kaya sagutin ng tao. Pagkapunta lang, saan mo nagsimula? Saan mo nanggaling? Maraming geologists, yung geologists, mga tao na nag-aaral ng history ng origin. For example, si Charles Darwin, isa sa mga geologists. Pinipilit niya ang tao, ilang galing siya kung saan-saan, sa isang slime, sa isang ganyan, naging isda, nahulog sa dagat, lumangoy, naging dumapong sa lupa, umakit sa puno, nagkaroon ng balahibo, nainip, bumaba sa lupa, pagbaba sa lupa, naging si Kenneth, o naging si Darius, o naging ako. Hindi ko may kasama ko ha. Yun ang sabi niya, ganun yung pinagaling natin. Na until now, na hindi, wala pang proof. Kasi di ba, totoo naman ito nila, life begets life. Yung aso, pag nakanak mo siya, wala nakita ang aso na nanak ng baboy. Ang baboy, pag nakanak, baboy pa rin. Ang tao, pag pinanganak saan, tao pa rin siya. Nagtitrace mo, saan ang galing ang tao? Siya naman ang Bible mo. Sabi ng Biblia, let us create man in our image and in our likeness. Wow! Nakagawa mo yun? Totoo sa ating Biblia. Kasi meron proof eh, na life begets life. Kaya tayo ito, meron tayong tinatawag na yung image of God. Di ba sa Sunday school, ano yung image of God? Hindi naman yun yung kamukha natin yung sekundero. Nasa ating kanyang righteousness. Kaya alam natin yung tama at saka mali. Nasa ating kanyang holiness na ang ano magdawala, ang nagkasali ng kasawa. Pero nasa ating kanyang tinatawag ng personality. Ano yun? Meron tayong intellect. Meron tayong will. Kahit tao lang meron emotion. Na talagang emotion na talagang meron common. May common sense talaga. Bakit yun po na ang Biblia talagang tayo sinagot, yung mga bagay hindi kaya sagutin ng ibang libro. Parang itong bagay, pero yung gawin. Saan mo pupunta? Ating pinag-usapan yung kanina. Saan natin ginawa yung ating pinag-usapan? Again sa Bible. Kaya nga mga tayo po,
na there are things you need more than money. Ano yung pangalawang bagay? The Word of God. Mas higit mo kailangan yan kaysa sa salapi. O hindi ba na, mahalaga ang pera. Pero mas higit mo itong kailangan kaysa sa ating mga salapi. Actually, ang Biblia po ay hindi lang sa source of knowledge, kundi source of wisdom. Kasi ang Bible po ang nag-introduce sa atin sa ating Panginoon Kristo, di ba, bilang tagapagligtas. Ang Biblia din ang nagpakita sa atin ng daan patungo sa langit. Sa rinibigay sa atin ng kasiguraduhan ng ating kaligtasan. And even ba di ano, pag meron tayong problema, kalungkutan, basta ang Bible mo, kaya ka nang alibin. Nagbibigay siya ng comfort. Na kahit anong libro basahin mo, matapos mo basahin, wala nang mangyayari, pero pag binasa mo ito, bibigyan ka niya ng comfort. Ganon kaganda ang Biblia. Even yung kamatayan na nakatakutan, anong makita mo? Nagkaroon ka ng pagkasa ngayon na meron palang kabilang buhay na pwede mo makasama. Describe niya ang langit. Diba? Lantay na ganito. May mga nasyon. So, kung makita yun, dito lamang sa Word of God. Alam mo, minsan nakakalimot minsan na tingnan mo yung Psalms 119 verse 127. Psalms 119 verse 127. Sabi dito, kaya aking iniibig ang mga utos mo. Wow! Nahigit saan? Higit pa sa ginto. Oo! Higit sa dalisay na ginto. Minsan nakatawa ka, no? Kahit tao, we are searching for money, for wealth. Ating hinahanap yung kayamanan, pera, katanyagan. Pero hindi natin nagdabadruwet na nasa tabi ko lang pa yung kayamanan. Hawak-hawak ko pala ngayong umaga, yung bagay na mas higit na mahalaga, kasi sinanapin. Walang nagawa yung Bibliang binigay sa akin ng Diyos. The Word of God. Ang malabot ka lang, minsan iba yung ating, minsan, hindi yung nakakalabot minsan, na, baka sumos na Sunday. Oh, pero saan ka pupunta? At kung nagmamadala ko, baka magsama sa church eh. Kasi hindi mahalaga yung cellphone ko. Baka magsama eh. Mahalaga yung cellphone ko eh. Isang araw, kung nalaman to, umuwi na. Di ba na ng Biblia? Dami nakakita. Pero di ba ito magawa mo sa church? O di ba na, babalik ka na sa sabihin mo. There are things you need more than money. Hindi nyo ba alam yung malagyan yung treasure sa akin? Kayamanan natin na. Kaya bilang kayamanan, mahalin mo ang Biblia mo. Hindi mo kailangan yapusin. Hindi mo kailangan tilikan ng kambikya. Sa parang paraan, basahin mo yung araw-araw. Pakainin mo ang paano mo. Absorb mo ang iyong mga sinasabi ng Biblia. Ang minsan ito totoo, minsan malungkot. Masyado tayong busy sa ating mga hanap buhay. Kailangan kumita para sa aking pamilya. Kailangan kong gawin ito, marami akong appointment. Nakalimutan natin na may mas mahalaga pa pala sa bagay nito. Na minsan, nakatamak na lamang doon. Na tuwing araw ng linggo, naghahanap nasa yung Bible na kayo ko pa hinahanap. Bihira. Nung makita mo, nahulog ka na sa ng TV. Pinagpag mo na. Pwede ka lang hindi magpolvo. Kasi puro alikabok na eh. Yung treasure na palagay nila kung saan. Pero ngayon nakakita mo na, treasure ko na ito. Kailangan ko na lang itong nakikita mo sa lugar sa kaandoan. Kaya may kwento yung supply. Nagkwento ko sa'yo noon. Yung isang pamilya ay nagpunta sa church, Sister Laila. Lahat sila, ay gulo ang buhok nila lahat. Gulo lahat ang buhok nila. Sabi ko ngayon nila, bakit hindi lang buhok mo? Kasi
1 week na kami hindi susuklay. Brother King, isa na suklay sa bahay. 1 week na kami hindi suklay. Talagang suklay na talagang hirap hanapin pag inaano mo, hindi mo makita. Hindi na suklay yung selfie, sabi ni Pastor, open your Bible to the book of Psalms. Oh, kung sumibigay yung nanay. Apa! Ano nag-email ba? Pwede pa rin supply! Ang pila ng Lunes, Martes, Mix. Hanggang Sabado, hinahanap namin yan. Dito lang pala sa itong bahay, pinusuklay natin. Ano ginawa ng mag-ala? Nagsuklay sila ng araw na yan. Nasa nasuklay ata natin. Ano yung sabihin? Ano yung sabihin? Oh, isang linggo pa lang hindi binubuksan yung treasure. Diba? Hindi isang linggo. Just kidding, ano? Ito po yung treasure sa atin. Mahalin natin. Pag bumili po siya, pag bumili ka ng nila, basahin mo araw-araw. Pag buli-bulayin mo, tuloy mo yung mga pangako ng Panginoon, tuloy mo yung kanyang mga promises. Read your Bible. Sabi mo mga bata, di ba? Read your Bible. And you. And you. And you. Very good. Read your Bible. Teka mo, sabi ko nga. Ulit, read your Bible. Pray every day. Pray every day. Pray every day. Read your Bible. Pray every day. And you. Grow, grow, grow. And you. And you. And you. Hindi na pala. Read your Bible. Because this is one of the things that you need more than money. And the last one, ano, this one last thing is important more than money. Ito rin po yung naging dahilan kung bakit pumasok ang kasalanan sa mundo ito. Di ba, unang kailangan ng tao more than money? So, ano yung unang kailangan natin? Salvation of your soul. Kailangan mo yan. Ano yung pangalawang kailangan natin? Nagigit sa pera. The Word of God. Kaya itong last na bagay na ito po yung isang bagay na mahalaga na hindi po napansin ng tao kung gano'n siya kahalaga. Kaya na pumasok ang kasalanan sa tao. Saan nagsimula ito? Sa Garden of Eden, nagsimula po itong bagay ito na hindi nakita mahalaga. Di ba sabi sa mag-asawa, Batuloy, kung sila niligay sa Garden of Eden, lahat ng punong kahoy ay malayan yung makakain. Pero isa lamang doon ang hindi niyo pwedeng kainin, yung nasa gitna. The fruit, anong punong kahoy? Ha? Ay, sorry. Hindi ba Fuji apple? Sabi ko siya, masabi, hindi naman Fuji apple yun. Yung nasa, ano? Yung nasa truth and evil. Nag-research ako, no? Ilang punong kahoy kaya meron sa mundo ito? Nakalagay sa research, 2,000 hanggang 4,000 na uri ng punong kahoy na pwedeng kainin ng tao. Marami ba din yan, no? Ibig sabihin, yung pala mag-asawa, ang Diyos, very generous sa mag-asawa. Kanya inilatabi ng punong kahoy na halos 2,000 hanggang 4,000 uri ng prutas. Pwede mo kainin lahat dyan. Isa lang naman yung pwedeng kainin. Pero ano nangyari? Anong istorya? Ina. Anong kailangan nila? Anong prutas yun? Bungang kami lamang nila. Pero tingin mo ha, let's say 2,000 na bungang kahoy. Isa lang naman hindi pinapakain sa kanila dahil may purpose sa Panginoon. Ang malaking naman na rin, sinag kasi sa 2,000 o 4,000 buhay ng bungang kahoy. Kaya lang kinain pa rin yung pinagbabawal ng Panginoon. So ano yung third thing that you need more than money? Palagay nyo. Kasi ang Diyos very generous eh. Philippians 4 verse 11. This is the last one and the third thing that we need more than money.
Philippians 4, verse 11. Sabi ni Pablo, now that I speak in respect of one. Ako'y nangusap sa inyo ng ating mga pangailangan. Sabi ni Pablo, aking natutuhan, for I have learned sa ano ng aking kalagayan, sabi ni Pablo, therewith to be content. So, yung wala sa dalawang ito, bakit pumasok ang sins sa mundo ito? Ano yung term na kailangan natin na higit sa term? Deldo. Contentment. Contentment is a state of mind, that has nothing to do with money, objects, or other people. Ibig sabihin, yung pala contentment, hindi ito yung ating mag-iisip na wala sa koneksyon sa pera, pag-aari man natin o sa ibang tao. Nor does it concern itself with how much we have or how little. Tingnan mo yung pala contentment, hindi siya nakabase sa pera man, sa pag-aari man, o sa mga tao na kapalibot sa atin. At sabi nga, hindi naman nakabase ka kung marami ka o kakaunti ang nasa sa iyo. Bakit sabi nito, contentment is finding joy in what God has given us. It is finding joy in what God has given us. Meaning, yung mag-asawa sa Garden of Eden, dapat na engineer nila yung 4,000 na kupi ng punong kahoy. Pero because of wala silang contentment, kinain pa rin yung pinagdarawa ng Panginoon. Kung saan pumasok ang kasalanan. Ibig sabihin, yung parang contentment, it is the art of enjoying what you have. Ito yung part. Ito yung enjoyment ng bagay na nasa iyo. Ang classic example natin, kasi very simple, yung contentment, minsan kasi nakalimutan natin Hindi ba contentment yung magkaroon ka ng eternal life? Magkaroon ka ng kaligtasan ng iyong kaluluwa? Hindi ba contentment na meron kang word of God, meron kang treasure na ibigay siya ng Panginoon? Kaya na lang, naalala ko sa tasa. Tingnan na, in Psalms 73, tingnan po yung isang bagay na kasi yung tawag talaga, meron siya tinatawag na lagi siya nakatingin sa iba. Ibig sabihin yung kanyang sarili. Tingnan nyo in Psalm 73, verse 3, sabi ni Asa, tingnan nyo sabi ba, Daris, I was envious. Ako yung lubos na naghiling. Envious means naiingit siya. Saan? Sa mga pulis. When I saw the prosperity of the wicked. Dahil kita naiasap na nagkaroon sila ingit sa mga unsaved. Sa mga tao walang pagkilala sa Diyos. And in verse 5, sabi niya, they are not in trouble. Wala silang anumang problema sa buhay. As other men, neither are they plagued like other men. Kung kailang mga business, ay talagang maulag, maasenso. Sabi niya, sa verse 7, ito yung makita sa verse 7 their eyes stand out with fatness. They have more than, wow, the heart could wish. Diyan sabi mga, gusto ko to. Pero sa verse 7, ito mga tao to, wala silang mahihiling pa. Why? Nasa kanila lang lahat. Madalas sa pakibasa mga sa Tagalog, mga din Tagalog yung verse 7, madalas to, yung banda muna, their eyes. Ito sabihin, kaya naman ay lumuluwa sa kasaganaan. Grabe talagang napakadaming tinatakilig ng mga tao ito. Kaya si Asaf na Kristiyano, meron siya dapat na inggit. Nagkaroon siya ng inggit sa mga tao ito. At sabi nga nito, sa verse 12,
Hanggang sa isang araw, nagbulay-bulay si Isa. Ano sabi niya? Behold, these are the ungodly who prosper in the Lord. They increase in riches. Talagang nakita niya, talagang itong mga tao ito, masama, hindi naman ligtas, walang Diyos sa buhay nila. Pero nakita niyo, nagpa-prosper sila. Dumadami tayo ng kayamanan. Ngayon sa araw, nagbulay-bulay si Isa. At ano sabi niya sa verse 17? Until I went into the sanctuary of God. Hanggang sa ako'y dumapit, pumunta sa sanctuary ng Panginoon. Nagbasa ako ng Biblia ko, nakita ko yung kalooban ng Panginoon. Ano sabi diyan? Then I understood, and what shall it profit a man if he shall gain the whole world and lose his own soul? Nakita niya isang pinagpapala, ay hindi pinag- yumayaman, gumaganda ang buhay, walang problema, walang suliranin. Pero nakita niya isang nakita niya, itong mga taong mayaman sa lupa, pero isang araw, they will spend their life in hell. Pero ako, na hindi naman masyadong ma-blessing, hindi naman masyadong maraming pera, pero ligtas naman ang aking hallelujah. Ano ba tayo yung point doon? Sa isa, pag nakatingin lagi, ito yung isang problema natin eh. Isang problema natin, lagi tayo nakatingin sa pagkapala ng iba. Nakakalimutan mo, may mga blessing sa iyo, Panginoon. Kagabi lang nakalala ko ito, ito naman ito, isang magandang halimbawa, no? Sa Matthew chapter 10, ito yung maganda itong halimbawa na ito, no, na biblical example about contentment, ano? Matthew chapter 20. Matthew 20, nagusto ko yung naga, magising tayo talaga na be content with what you have. Tingnan nyo ha, Matthew 20 verse 1. Tingnan mo yung verse 1. For the kingdom of heaven is like unto a man that is an householder, which went out early in the morning to hire laborers into his vineyard. Okay? So, meron diyang householder. Ano sa Tagalog yung householder? Brother Nestor, ano nakalagay doon? Hindi ko nakasal sa Tagalog. Ano yung householder? Ha? Ano na? Puno ng sambahayan. Okay? Puno. Ay, wala. Sorry. Puno ng sambahayan. At sino mo ba? Sabi doon, at naghahanap siya ng gagawa sa kanyang vineyard. At sabi ng verse 1, which went out early in the morning to hire laborers into his vineyard around 6 a.m. in the morning. Verse 2, and when he had agreed with the laborers for a penny a day, he sent them into his vineyard. Meaning, sa verse 2, makita niyo po dahil meron siyang kinuha ng mga tao 6 a.m. in the morning para maggawa sa kanyang ubasan. At Sister Heidi, meron silang agreement, meron silang contract. Magkano bayad? 1 penny. Meaning, ang 1 penny means, ito yung sinalo ng tao sa isang araw. Sabihin, just, tama lang. Magkano ba isang araw na yan? Magkano isang araw mo? 470? 470, hirap. Meron pang 479. Meron pa, magkano ang arawan? Magkano siya isang araw mo? 1,060, 1,000. Ngayon naman kayo sa araw na ito, hindi nga pala business. Kung meron kayo sa araw. Alam mo, kasi alam mo, wala ka alam na. Yung ATM na kailangan mo eh. Wala ka sa mga eh. Payslip mo ka. Sige, cut natin 500. So, usapan nila, pabera ka na ng 500, kayong mga tao, magkabayan nyo sa akin basahin. Pero, makaraan yung mga bandang 9 a.m., sabi dito 9 a.m., tatlo. And he went out about the third hour, meaning 9 a.m. in the morning. And so, understanding Eden, walang ginagawa sa palengke. And then sabi ng verse 4, and said unto them, going also into the vineyard, at ano man yung tama ay ibibigay ko sa inyo. Meaning, dito, yung kanyang hinirap ng mga tao ng 9 a.m., wala silang contract. Ang sabi namin niya, kung magkano yung tamang halaga, ibibigay ko sa inyo. And then after that, mga bandang alas 12, habang naglalakad yung householder, pero siya nakita ulit,
hanggang 6 p.m. na ng trabaho. Meaning, yung huling ginawa niya, isang oras lang na trabaho. Okay, ulitin natin ha. Yung unang grupo may contract, 500 pesos. Kinuha niya mula, doon pa simula. 6 a.m. in the morning hanggang 6 p.m. 12 hours, medyo mahaba, pero yun ang sabi ng Bible, di ba? Isa naman kinuha ng 9 a.m., yung isa 12 p.m., noon, 3 p.m., yung isa, maganda kasi, swerte ano. Kinuha siya isang oras na lang, 5 p.m. na. Si Balakirot ka tayo, ito, di ka ba ginawa na? Alas 5 kayo mga, sarap na. Okay. Ngayon, ito yung maganda nangyari. Sa Matthew chapter 20, verse 8, nung naggabi na, ito na, naggabi na, and when evening was come, 6 p.m., o tama na, agad na, tapos na, huminga na kayo dito, swelduhan na, yun yung pinakamasarap, swelduhan mo na ito, wala pang ATM na, bro, di kaya maharap pa yung pera mo na. Okay mo lang. Okay, sabi niya, agad na kayo. At ang nangyari po dito, and when they come, they were heard about the 11 hour, they received every man a penny. Ibig sabihin, yung kinuha, ang unang pinasunod, yung kinuha na alas 5 na nagtrabaho na ilang oras, isang oras na. Kasi nag-start siya alas 5 na hapon eh. Makaya binigay sa kanya. Yung binigyan ng tig-500. Yung kinuha ng alas 3, nagbilang ulit si Willie. 1, 2, 3. 500 ulit binigay. Yung kinuha ng 12 doon, makaya binigay. Same penny. Meaning na sabihin, yung binigay binayad, 500 din. At hindi niya yung alas 9 kinuha, makaya binayad. Same penny. The same 500 din. Ang tanong, magkano babayad doon sa unang kinuha niya? Magkano babayad? Dapat. Magkano dapat? Magkano dapat? May contract sila. Na tinanggap niya, nagpasalamat siya, salamat, pero naman trabaho. Magkano? 500, kasi hindi po usapan nila eh. Hindi na contract eh. Ang tanong, mas mababa yung householder? No! Hindi ka na naghanap buhay, nagkasag buhay, nagpasalamat ka, meron akong hanap buhay. Hindi mo lang ng daan. Dapat gawin ang nangyari. Ito yung nangyari. Sa verse 11, and when they had received the 500 pesos, wow! They murmured against the good man of the house. At sabi pa niya, bakit yung kinuha mo yung alas 5? Nasa Bible ha? Bakit the same din ang tinatanggap sa akin? Kasi habang namumulog ng pera yung householder, si Sir Benny, nakatingin yung kinuha ng alas 10. 500. Siguro mas malaki sa akin kasi kami ang unang-unang nagawa. Kaya ganyan eh. Kami maghapon nagtrabaho, naggawa sa vineyard, mas malaki. Pero magkano binigay? Ang tanong, kaya ba usapan nila? 5 talaga eh. At yun talaga ang tamang sulat nila. Ano nangyari? Nagreklamo sila. Anong niya lang ba't sila nagreklamo? Anong dahilan? Na madalas, ito yung nagiging problema natin. Anong dahilan? Anong dahilan? Nakatingin sila doon sa tinanggap niya sa manahalaga sa katabi nila. At hindi nila nakita yung pagkapal na ibinigay sa kanila ng householder. Listen, di ba ganyan tayo madalas? Na ang Diyos binibigyan tayo ng pagkapala, He is very generous. Tuwan-tuwa ka, pero nung nakita mo yung binigay sa iba, bigla ka ng lumo. Bakit? Ano bakit? Masama ba ang Diyos? Naging masama siya ng dilan, kasi nakatingin sa pagkapala ng iba. Lagi mo tingnan na ang Diyos ay generous sa iyo. Lagi mo tingnan yung binibigyan ng pagkapala sa iyo. Kung tingnan yung pagkapala ng Diyos sa ibang tao. Right. Yung problema natin eh. Amen. Bakit siya gano'n? Bakit ako? Sala? Amen. Bisa wala tayo ng gratefulness sa Panginoon na, salamat Lord, ito binigyan mo sa akin. Pero instead of thanking God, instead of being grateful, nakakatanggap ka, ang saya mo. Pero nabalita mo yung natanggap ko na sa kabila, bigla kang, anong kulang sa'yo? Anong
my God shall supply all your needs. Hindi ba siya supply para kailangan mo? Kasi minsan naman ito, nasa harapan mo rin yung pagkapala ng Panginoon. Hindi mo ba, tingin nyo ha? Di ba mayroong kanta na count your blessing. Count your blessing. Name them one by one. Count your blessings. Name them one by one. Ano yung sabihin nun? Huwag mong bilangin ang blessing ng ibang tao. Kaya kami sanay walang kaligayahan sa mundo to, wala kang contentment. Ay, kaya nakatingin sa ibang tao. Bakit siya binigyan ka lang ako, binigyan ito lang. Pero kung titignan mo, at wala kang nakita sa iba, magkapsalat ito sa Panginoon. Count your blessing. Name them one by one. Sabi doon, count your many blessings, see what God hath done. Di ba? Bilangin mo sa isa, then tingnan mo kung anong ginawa sa iyo ng Panginoon. Meron pa akong nakita dyan, yung meron tayo ng count your blessing. Meron magandang part dyan, sabi dyan, when you tingnan mo lang tinilagay. Pagkain natin, kagising, hindi lagay mo na lahat. Tingnan mo na, relax na. Wait lang. Ready? Ready, sing. When you look at others in their lands and think the precious promise you is count your many blessings, money cannot buy your reward in heaven or your home on high. Count your blessings, name them One by one, count your blessings, see what God has done. Count your blessings. name them one by Amen. Count your many blessings, see what God has done. Tingnan mo yung text mo, yung third sentence doon. Count your many blessings, money cannot buy. Alam mo, habang nakita ko yung third part na yan, kung yung nabasa yung buhay ni John Rockefeller, si John Rockefeller, hindi ka umboy. Si John Rockefeller, siya po yung naging millionaire at the age of 43. At the age of 53, siya po yung naging isang billionaire. Mayaman siya, he can buy anything he wants. Yung sinasabi niya yung isang na wala siyang kaya hilihin pa. Pero during that time, as a billionaire, that he can buy anything he wants, meron siyang sakit. But after the pagkain niya, every morning, lunch, hanggang dinner, ay cracker lang at gatas. Ibig sabihin, Skyflex lang sa umaga, Skyflex sa tanghali, sa gabi, ay pamilya ng tatay ko, Rebisco. Para iba naman. Pero crackers pa rin. Pagkakain ng crackers, lang ng konting gatas. Pero mayaman siya. Count your many blessings that money cannot buy. Ikaw hindi ka mayaman, hindi ka milyonaryo. Pero, pati ako, hindi kami may gana kumain. Magana ka kumain. Si Sir Jimmy, magana ka kumain. Alam niyo, hindi, palit ako eh. Si Sir Leiva, magana ka kumain. Ina, magana ka kumain. Magana ka kumain. Hindi ba lang yung ating appetite, blessing mo kami naman. May mga tao marami pera, wala gana kumain. Samantalang ikaw eh, yung totoo, nandiyan mo lang ng konting tubig, kasi okay ko, sarap ka ganyan, hindi ko galing sila lang, kumakain ka ng totoo, tsaka kasi may hanggang to. Pero sarap kumain, di ba yung appetite natin? Count your blessings, money cannot buy. May mga tao na hindi mo kayang bilhin ng pera, yung gano'ng kumain. May mga tao rito na si Bagadjo, di ba? Ang timapasandan. Tulog. Hindi mo sarap ng gano'n. May mga tao na, kinukat yung pagiging dito, alam naman na, yung kanyang kapatid, minsan, di ba, mayaman ng kapatid niya. Pero hindi ba, paano niya, tatlong araw, hindi nakakatulog. After 3 weeks, nakakatulog siya. Pero yung kanyang kapatid, si John, nasa
Okay? Hindi, kwentuhan lang naman namin, biro lang naman namin, pero ito yung minsan, sa church may mga baledyo mo, yung mga sa church sa matulog. Hindi naman blessing yun na meron kayo kaya matulog. Diba? Bakit doon sa church, harapan daw mo? Gabiro lang. Hindi kasi minsan ganito tayo ano, yung cake, hinati sa ano, bili dyan si Russell lang isang peraso. Sabi niya Russell, isang peraso yung 7 peraso, ang dami. Hindi, minsan dito nakita naman tayong 1 slice of cake. Ang ating nakikita lagi yung 7 slices. Instead of taking a door, salamat ka na kung slice, isang slice na kayo. Dahil nakikita dito sa 7 slices. Huwag ka mo, di content. Kasi maraming bagay na hindi kayang bili ng pera na nasa atin na ngayon, yung ating kapitasan, yung ating Biblia, yung ating ganang kumain, yung ating, dito, bisa na, nalala ko ano. Bisa na ako, may time na naging statue ko na, dati yung sa amin, matanda na tayo, yung mga bagay ba dapat hindi mo na kayang gawin. Dati nag-wimit ako madalas, pero ngayon hindi ko na kaya, masakit yung ganito ko. Parang nalulungkot ako. Pero, isa nakakita mo na meron pa ng bagay na nasa akin na hindi kaya din ng pera. Yung being growing old. Kasi maraming tao, hindi na madalas tumanda. Mga ganyan nabalas ng doktor. Kaya dapat naman, growing old is a blessing. Dati alam mo ito, tumatanda ako, pero ito pala yung bagay na hindi ko kaya bilhin kung tumatanda ako. Kasi maraming tao, napakita ang tumanda. So bakit naman, dalagat ka dyan, may mga tarong lihin. Tignan mo kagad, 19 years old kinuha, 83, wow. 19 years old kinuha niya, namalagatan sa mundong to. Nakita mo ng 7 taon, bata pa ako namatay na. Samantala ikaw, 57 years old, nalulungkot ka. Bakit? Be content kasi, binibigyan ng pagkakataon, tumanda ng Panginoon. Maraming tao, hindi dapat kita tumanda ng Panginoon. So thank you Lord, pero nakukubay, maaaring nawalan ako ng buhok. Pero salamat Panginoon, every morning ginigising mo ako, dinadirin mo ang buhay ko. Be content. Tignan mo lagi yung ginagawa sa ng Panginoon. Ba't yung ginagawa ng Panginoon sa ibang tao? Kaya, yes, contentment is a gift from God. Sa Christian, be content. It is the art of enjoying of what you have. O hindi nga sa'yo, salamat Panginoon, binigyan mo kayo ito. Huwag mo ipapal yung mata mo sa kaliwa, sa kanan. Tignan mo lang yung binigay sa'yo ng Panginoon. Kasi pag binigas kaliwa sa kanan, diyan mapasok ang problema. So ito mo yung mga simpleng bagay na aking written, yes, money is important. It's obviously very important sa mundo ito. But there are things that we need more than money. That is salvation of your soul. Sabi ng mga bisita, kailangan mo maligtas. Pag iligtas na, thank you Lord, meron akong eternal life. Itong ako sa langit. Any moment, kung di mo man ako, uuwi ako sa langit. And then, salamat Panginoon, I have searched a long time for treasure. Pero, ito naman pala. Hawak pa yung treasure. Hindi binigay ng Panginoon sa akin, the Word of God. Read it, love it, memorize it. Basahin mo ang Biblia mo. Balikan mo ang Bible mo. And then the last thing, na mahalaga sa atin, na higit sa salapi, the word contentment. Be content of what you have. Tayo mo na namin.